Magandang araw o gabi po sa inyo at sa lahat na nakikinig sa iyong channel. Itago mo na lang ako sa pangalang Jay, Tubong Pagsanhan, Laguna. Ang kwentong aking ibabahagi ay hango sa tunay na buhay at tunay na karanasan ng aking tiyuhin na si Tio Rogelio. Noong siya ay nag-aaral ng kolehiyo sa Universidad ng Enverga. Panahon ng tag-araw noon, isa si Tio Rogelio na nagbubuluntaryo na sasama sa pag-akyat sa Mount Banahaw. Nagkayayaan ang mga boardmate niya na bago sila magsiuwian sa kanilang probinsya, aakyat muna sila sa Mount Banahaw na matagal nilang planong puntahan. Nagbuluntaryo si Tio na sumama upang marating ang bantog na bundok. Kinagabihan ay inihanda na ni Tio Rogelio ang mga gamit na kanyang dadalhin, tulad ng mga damit, tuwalya, kumot at iba pa. Napaisip siya noong maalala ang sinabi ng kanyang namayapang lolo noong siya ay bata pa. Palagi daw magdadala ng pangontra kapag dadayo siya sa ibang lugar, kaya inihanda niya ang ilang pirasong kalamansi, bawang at asina. Alas 7 ng umaga noon, masaya at excited silang 7 na sumakay ng jeep papuntang Dolores, Quezon, kung saan matatagpuan ang Mount Banahaw. Nagbaon na rin sila ng isang kalderong kanin at adobo para sa kanilang pananghalian. Habang sakay-sakay ng jeep, ay maingay na pinag-uusapan ni Tio Rogelio kung ano ba ang maaari nilang makita at maranasan sa Mount Banahaw. Napansin ni Tio na nakikinig pala ang driver ng jeep na kanilang sinasakyan. Nahinto sa pagkukwentuhan ang grupo nang biglang nagsalita ang may edad ng driver ng jeep. Ayon dito, sa kabila ng napakagandang tanawin, preskong hangin at sariwang mga pagkain na maaaring matikman at mabili sa mga nagtitinda sa ibaba ng Mount Banahaw, ay mas dapat daw mag-ingat kami paakyat ng bundok, lalo na ang mga baguhan na unang beses pa lang na makakaakyat sa nasabing bundok. Dagdag pa ng matandang driver na ang bundok Banahaw ay pinamumugaran ng mga engkanto. Marami na daw kwento ang mga nangyayari na nagpaparamdam ang mga engkanto na to. At minsan ay nagpapakita din sa mga piling-piling tao na gusto nilang pagpakitaan o pagparamdaman. Sinasabi na kapag umapak ka na sa lupa na sakop ng nasabing bundok, ay dapat kang mag-ingat at maging responsable sa mga kilos at pananalita mo. Dahil ayaw ng mga engkanto na nagagambala ang pananahimik nila. Pwede ka daw maligo at magtampisaw sa mga ilog at sapa. Subalit bawal na bawal ang mag-ingay at magbato ng kung ano-ano sa naturang ilog. Dahil ang nasabing ilog ay may matandang engkanto daw na nagbabantay. May kuweba din daw na dinarayo sa Mount Banahaw. Subalit kinakatakutan din ng karamihan dahil maraming beses na raw na may mga nakapasok na ditong tao, subalit hindi na sila nakakalabas ng buhay. Nakaramdam ng kaba ang mga kasamahan ni Tio Rogelio, habang siya naman ay kalmado lang. Kilala niya kasi ang kanyang sarili. Tahimik lang siyang tao at iginagalang niya lahat ng may buhay sa paligid niya. Nagpasalamat sila sa driver ng jeep nang ibaba sila nito. Itinuro din sa kanila ang tamang daan paakyat ng bundok. Habang nasa daan ay may mangilan-ngilang na turista na nakikita nila. May grupo ng mga singkit na kabataan na sa tingin nila ay mga inchik. Panay kuha ng litrato ng mga ito sa bawat madaanang magagandang tanawin. Mula sa kanilang kinatatayuan ay may nakita silang mga nagtitinda ng kakanin
prutas at marami pang iba. Nagyaya si Joey, isa sa mga kasama nila, na bumili ng malamig na buko juice. Uhaw na kasi sila. Kahit medyo alas 9 pa lang ng umaga ay tirik na ang araw. Inilibot ni Tio Rogelio ang kanyang mga mata sa paligid. Nang matawag ang kanyang pansin ng isang babaeng nakatalikod, ngunit may buhok itong mahaba na parang sa mais. Para siyang nabato-balani nang lumingon ito sa kanya, na para bang alam nito na tinitignan siya ni Tio Rogelio. Napakaganda ng babae, para itong santa sa pagkakaamo ng mukha nito. May isang kakaiba lang siyang napansin na walang guhit o parang kanal ang itaas ng labi ng naturang babae. Tinapik siya ng kasama niyang si Kenneth dahil nauna na raw umakyat ang iba nilang mga kasama. Nag-umpisa ng humakbang si Tio Rogelio nang biglang humarang ang magandang babae sa unahan niya. Nalanghap ni Tio Rogelio ang kakaibang amoy ng pabango nito. Sinabihan siya nitong mag-iingat sa bundok at huwag basta-basta magtitiwala sa mga makikitang kakaiba sa mga mata niya. Sinigawan na siya ng mga kasama niya na nauna nang maglakad sa kanya, kaya nagpasalamat siya sa babae at nagpaalam na ito na siya ay aalis na. Tinanong ni Kenneth si Tio kung ano ang sinabi ng babae dito. May panunukso sa boses nito na ikinatawa naman ni Tio Rogelio. Binilisan nilang maglakad para maabutan ang iba nilang kasama. Patawid na sila sa isang sapa nang makakita si Tio Rogelio ng isang batang babae na abala sa paglalaro ng mga bato sa sapa. Napakaliit pa nito para hayaan ng mga magulang na maglaro mag-isa. Sa halip na sumunod kay Kenneth, ay dumiretso siya sa kinatatayuan ng bata. Papunta ito sa malalim na parte ng sapa. Bago pa ito makarating sa malalim na parte, ay nabuhat na ito ni Tio Rogelio. Kakaiba ang bigat at amoy ng batang babae. Amoy malansa ito na hindi niya mawari. Biglang umiyak ng malakas ang bata, siguro dahil nagulat sa ginawa niyang pagbubuhat dito. Ilang sandali pa ay biglang nagsalita ang isang tao sa likuran niya. Isang matandang babae na nanlilisik ang mga mata. Sinigawan siya nito na bitawan ang kanyang apo. Dahan-dahan naman itong ibinaba ni Tio Rogelio. Tumakbo ang bata palapit sa matandang babae. Nakita ni Kenneth ang nangyari. Bumalik siya dahil napansin niyang hindi pala nakasunod sa kanya si Tio Rogelio. Ipinaliwanag ni Tio sa matanda na iniligtas lang niya ang apo nito dahil papunta sa malalim na parte ng sapa. Nilapitan siya ni Kenneth, humingi ng pasensya sa matanda at hinila na siya nito papalayo. Habang nasa daan ay sinisermonan siya ni Kenneth. Pinapaalala nito ang babala ng driver sa kanila. Humingi ng pasensya si Tio Rogelio at nangako na hindi na mauulit pa. Dahil sa mabilis na paglalakad, naabutan nila ang iba nilang kasamahan na nagpapahinga sa isang ilog. Nakaupo ang mga ito sa batuhan at inihahanda ang kanilang pananghalian. Masayang nagkwentuhan ang grupo nang isang matandang lalaki ang paparating. May pasan itong bungkos ng tuyong kahoy na panggatong. Nang matapat ito sa kanila, ay niyaya nila itong kumain. Subalit parang wala itong narinig at tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad. Nagkatinginan na lang ang grupo. Sinabi ni Sonny, isa sa kasama nila, na marami na daw weirdo silang nakikita. Halos maubos na ng grupo ni Tio Rogelio ang mga baon nilang pananghalian. Pagkatapos, ay nagpatuloy na sila sa paglalakad. Ayon sa isang babae na nakasalubong nila, malapit na raw sila sa paanan ng bundok Banahaw.
Napaka-presko ng lugar. Napaliligiran ng mga nagtataasang kahoy ang paligid. May mga puno din ng nyog, saging at mga damong ligaw. May nakasalubong silang isang grupo. Tingin nila ay isang pamilya na pauwi na. Ngumiti ang mga ito sa kanila at nagpapaalala na mag-enjoy at mag-iingat daw sila. Mukha namang masaya ang mga ito, kaya lalo pang ginanahang umakyat ang grupo ni Tio. Sa patuloy nilang paglalakad ay nakakita sila ng mga taong nag-uumpukan. Malapit sa bukana ng isang makipot na daan papunta sa kuweba. May isang babaeng pinapaypayan ng mga kasamahan nito. Hinimatay daw ito pagkalabas ng kuweba. Nagkatinginan silang magkakasama. Nagpaalam na tutuloy na sila. Nang biglang may napadaang matandang babae. Huminto ito sa paglalakad at nilapitan ang babaeng nahimatay. Pagkatapos ikwento ng mga kasama ng babae kung ano ang nangyari, ay hinawakan ng matandang babae ang dalawang kamay nito. Pinagpantay ang dalawang hinliliit. Maya-maya pa ay napailing ito at tumingin sa mga kasama. Naingkanto daw ang babaeng nakahiga. Hindi daw pantay ang hinliliit ng dalaga. Malamang daw ay nakasagi o nakaapak ito ng engkanto. Habang ito ay nasa loob ng kuweba, nagmasid muna ang grupo ni Tio Rogelio sa gagawin pa ng matanda. Inutusan ng matanda na magsiga ng apoy ang mga kasama ng babae. Pagkatapos ay nagdasal ito. Nang magkaroon ng baga, ay kumuha ang matanda ng uling saka naman ipinahid sa noo, kamay at paa ng babaeng walang malay. Ang uling ay pakrus na inilagay ng matanda. Pagkatapos ay nagpaalam na itong aalis na. Hintay na lang daw na magkamalay ang babae. Mabilis na naglakad ulit sina Tio Rogelio pagkatapos noon paakyat sa bundok ng Banahaw. Sa kanilang paglalakad ay nalihis sila ng daan. Nalito sila kung saang direksyon ba ang pipiliin nila. May sangang daan silang nakita at mas pinili nila ang kaliwang daan. Hanggang sa makarating sila sa isang pawid na bahay. May bakod itong kawayan. May mga nakasampay na damit sa sampayan. Parang napakatahimik ng buong paligid. May kadiliman ang paligid ng bahay. Napaliligiran ito ng mga puno. Ganon pa man, malamig ang hangin na dumadampi sa mga balat nila Tio Rogelio. Nababawasan ang kanilang pagod sa kanilang nararamdaman. Hanggang sa biglang nagbukas ang pintuang kawayan ng bahay. May lumabas na isang magandang babae. Morena lang ito pero balbunin. Mahaba ang buhok. Nakasuot ng lumang bestida. Naglakas loob si Sonny na magtanong sa naturang babae kung saan daw ba ang tamang daan paakyat ng Mount Banahaw. Tinignan sila bawat isa nito. Pagkatapos ay tinuro ng hintuturo nito ang isang makipot na daan sa bandang tagiliran ng bahay nito. Nagtaka ang grupo bakit hindi nagsalita ang babae. Naisip nila na baka pipi ito. Pero paano sila naiintindihan nang tanongin nila ito kung saan ang tamang daan? Hindi pa sila nakakalayo ng may paparating na matandang babae na tila ba pamilyar sa kanila. Hindi nga sila nagkamali. Ang matandang babae ay ang matandang gumamot sa babaeng nakahandusay sa nadaanan nila. Paano ito nakabalik ng ganoon kabilis? Malayo na ang kanilang nilakad. Parang namumukhaan sila ng matanda. Huminto ito sa harapan nila na para bang nag-iisip. Kinuwento nila na napadaan sila sa bahay sa likuran nila at ang babae na nakatira doon ang nagturo sa kanila na daan na binabagtas nila papunta sa bundok ng Banahaw. Hindi alam ni Tio Rogelio kung namamalikmata lang ba siya. Nakita niya na humaba bigla ang kuko nito sa kamay.
Nagpatuloy sa paglalakad ang matanda. Nalingon nila ito at nakita nilang pumasok ito sa bakuran ng bahay ng babaeng nagpatanungan nila. Wala na silang imikan nang nagpatuloy sila sa paglalakad. Kailangan nilang makarating sa tuktok ng bundok bago magdilim. Hindi nila alam kung gaano pa ito kalayo mula sa kanilang kinaroroonan. Hanggang sa nakaramdam na sila ng pagod. Nagpahinga sila sandali sa daan. Di pa sila nagtagal sa pagkakasalampak sa may damuhan ay nakarinig sila ng isang magandang boses. Boses ng babae na kumakanta at ito ay nagmumula sa di kalayuan. Animoy nakakaantok ang boses na iyon na para bang sila'y hinihili. Nakaramdam ng antok ang tatlo nilang kasamahan. Mabilis na tumayo si Tio Rogelio. Hinanap ang pinagmumulan ng kumakanta. Sa kanyang paglalakad ay may nakita siyang maliit na talampas. At sa ibaba nito ay may isang babaeng nakasuot ng mahabang puting bestida. Nakatalikod ito habang nakaupo sa isang malaking bato. Nakikita niyang nagtatampisaw ang mga paa nito sa tubig. Huminto ito sa pagkanta nang tumikhim si Tio Rogelio. Hindi pa rin ito lumilingon sa kanya. Hindi na nakatiis pa si Tio, kaya siya na ang humingi ng pasensya sa paggagambala niya rito. Dahan-dahang lumingon ang babae. Nanlaki ang mga mata ni Tio nang makita niyang napakaganda pala ng naturang babae. Dahan-dahan itong ngumiti sa kanya. At nang magsalita ito para yayain siyang maupo sa tabi nito, ay parang nasa alapaap ang pakiramdam ni Tio Rogelio. Pagkatapos maupo ni Tio Rogelio sa tabi ng babae, ay tinanong siya nito kung ano ba ang ginagawa niya sa lugar na yun. Hindi ito makatingin ng diretso sa mga mata niya habang nagsasalita. Nakayuko lang ito sa tubig. At kapag umangat naman ng paningin niya, ay lumilihis ang paningin nito sa kanyang likuran. Tumayo ang babae at niyaya siya nitong sumunod maglakad sa tubig. Nang biglang may sumigaw sa likuran ni Tio. Nalingunan niya ang kasamahan niyang si Sonny. Niyayaya siya nitong aalis na. Halata rin sa reaksyon ng mukha nito ang pagtataka kung bakit siya nakalusong sa tubig. Nilingon niya ang magandang babae para sana ipakilala ito kay Sonny. Subalit nagtaka siya dahil wala na ang babae sa tubig. Nagtatalo ang dalawa habang naglalakad pabalik sa mga naghihintay nilang kasama. Pinagpipilitan ni Tio na may nakita siyang babae doon sa talampas. Napapailing na lang si Sonny sa mga sinasabi ni Tio. Natahimik bigla si Tio. Saan nga ba pumunta ang babaeng nakita niya at bakit bigla na lang itong nawala sa paningin niya? Naabutan nila ang pupungas-pungas ang tatlo nilang kasama. Nawala bigla ang mga antok nila na para bang may gumising sa diwa nila. Bumulong si Andy, isa sa kanila, na dapat na nilang lisanin ang lugar. Dahil sunod-sunod na ang mga kababalaghang nangyayari. Habang nasa daan na mangha sila sa kanilang mga nakikita, subalit nananatiling tikom ang kanilang bibig. Hapong-hapon na sila bago narating ang tuktok ng bundok Banahaw. Napagod sila ng husto sa paglalakad at pag-akyat sa mga baging kapag naligaw sila ng landas. Dahil pahapon na ng mga oras na yon, ay malamig na ang ihip ng hangin. May mga kasabayan pa silang kapwa mountaineers na nag-uumpisa ng magtayo ng mga kanika nilang tent.
Halos sabay-sabay na naglatag ng kani-kanilang kumot ang grupo ni Tio Rogelio. Pagkatapos ay nahiga muna sila. Hinang-hina at napagod na sila sa ilang oras na paglalakad. Alas 3 na ng hapon nang magpasyang magtayo ng malaking tent ang grupo. Napag-usapan nila na dapat sama-sama sila sa iisang tent bago pa sila bumiyahe ng umaga. Samantala, habang abala silang anim sa pagtatayo ng tent, napansin nila na tahimik lang na nakaupo sa isang tabi ang isang kasamahan nilang si Makoya. Kinausap nila si Makoya, ngunit para itong wala sa sarili na nakatingin lang sa malayo. Kinabahan silang lahat dahil si Makoya ang pinakamaingay at makulit sa kanilang 7. Habang nagkukwentuhan ay sinabi ni Jeffrey na nakatulog daw si Makoya nang marinig nila ang magandang boses ng babae. Pagkagising daw nito, napansin na niya na tulala na ito. Hindi naman nag-alala ang iba pang nakakaramdam ng antok tulad ni Jeffrey dahil inakala nila na napagod lang siguro ito kaya natahimik. Binantayan nila at pinakiramdaman si Makoya. Si Tio Rogelio ay may iba nang iniisip sa nangyari sa kanyang kaibigan. Dahil sa kanyang pag-aalala, kumuha siya ng isang butil ng bawang at inilagay sa palad ni Makoya. Nagulat silang lahat nang bigla itong tumingin sa kanya ng masama. Saka itinapon pabalik sa kanya ang naturang bawang. Para itong napasok nang mahawakan ang bawang. Napabuntong hininga ang iba nilang kasama. Naalala nila na sa bungad pa lang ng pag-akyat nila doon sa bundok ay maingay itong si Makoya. Kung ano-anong tinuturo nito sa daan. Kahit sinasaway na nila ito, sadya talagang makulit. Kaya hindi na sila nagtataka kung ito ay namaligno. Napansin sila ng isang lalaki na nakaupo sa di kalayuan doon sa tent nila. Tila matagal na itong nagmamasid sa kanila. Hindi na ito nakatiis at lumapit ito sa kanila at tinanong kung may problema ba. Ngunit ang mga mata nito ay nakatuon kay Makoya na kasalukuyang naglalaro ng damo noon. Matapos nilang maikwento ang lahat ng nangyari sa lalaki, nakita nila ang pag-aalala sa mga mata nito. Nagulat silang lahat nang sabihin nito na malamang naengkanto si Makoya. Dalawa lang daw ang pwedeng nangyari dito dahil siguro sa ingay nito ay nagalit o di naman kaya ay nakatuwaan ito ng engkanto. Nakatulog din ito nang may narinig na kumakanta. Ibig sabihin habang natutulog ito ay naglakbay ang kaluluwa nito sa bundok. Hindi makapaniwala ang grupo sa narinig nila. Subalit tumutugma lahat ng sinasabi nito patungkol sa mga nangyari sa kanila sa daan. Ang inaasahan nilang saya bago sila umakyat ng Mount Banahaw ay napalitan ng pag-aalala. Sinabi ng lalaki na kausap nila na kailangan daw maipagamot agad sa isang albularyo si Makoya. Salit-salitan silang nagbabantay kay Makoya. Ayaw din naman nila na masayang ang kanilang pagod at pagkakataon sa pag-akyat ng bundok. Habang lumilipas ang mga oras, kapansin-pansin ang palala ng palala na kinalalagyan at kalagayan ni Makoya. Nagsasalita na itong mag-isa, tumatawa at umiiyak na para bang may kausap itong nasa harapan lang niya. Dahil hindi lang grupo ni Tio Rogelio ang naroon, napagkasunduan ng iba na gumawa ng bonfire. Malamok at masyadong malamig sa naturang lugar. Alas 8 na ng gabi noon, naisipan ni Tio Rogelio na lumabas muna ng kanilang tent.
at magpaantok sa labas. Sumunod naman sa kanya sina Sonny at Jeffrey. Maliwanag nga sa labas dahil sa bonfire. May mga nag-iinuman, nagkukwentuhan sa mga katabi nilang tent. Nang maupo si Tio Rogelio sa isang bakanting damuhan, sumunod din ang dalawa niyang kasama. Napabuntong hininga si Jeffrey at binanggit nito na naaawa siya kay Makoy. Isinisisi nito ang pagkakatulog nito nang may narinig silang magandang boses na kumakanta noong bago pa sila makarating doon sa bundok. Tahimik lang na nakikinig si Tio Rogelio dahil sa totoo lang hindi nawaglit sa kanyang isipan ang babaeng nakita niya sa talampas. Nagulat pa si Tio Rogelio nang sabihin ni Jeffrey na bago raw nakatulog si Makoy, kasalukuyan silang antok na antok noon, ay sinabi nito na may magandang babae daw na kumakaway sa kanya, di kalayuan sa kanyang kinauupuan. Subalit wala naman daw siyang nakikita na kahit na sinong babae sa paligid. Gumanti daw ng kaway si Makoy, dahilan para tuluyan itong nakatulog. Dahil sa narinig ay kinilabutan si Tio Rogelio. Tinanong ni Tio si Jeffrey kung ano daw ba ang itsura ng babaeng tinutukoy ni Makoy. Subalit umiling ito at sumagot na hindi niya ito talaga nakita. Nahulog sa malalim ng pag-iisip si Tio Rogelio. Naisip niyang pinaglalaroan yata sila ng mga engkanto. Mag-aalas 11 na ng gabi. Isa-isa nang nagsipasukan sa kani-kanilang mga tent ang mga kalapit nila sa tent nila ni Tio Rogelio. Natakot yata ang iba dahil narinig nila na nakakakilabot ang huni ng ibong kuhaw. Ang ibong kuhaw ay kinatatakutan ng mga tao sa probinsya dahil nagisnan na nila na kapag humuhuni daw ito, siguradong may mamamatay. Nakakakilabot daw naman sadya ang huni nito. Animoy panaghoya dahil nalulungkot ang boses nito. Nakaramdam din ng kaba si Tio, lalo pa at may kasamahan silang nasa hindi magandang kalagayan. Pagpasok nila ay tulog na ang iba nilang kasama, habang si Makoy naman ay tahimik lang na nakaupo sa isang sulok ng tent. Napatras si Jeffrey na huling pumasok. Di lang niya alam kung namamalikmata ba siya o dala lang ng antok dahil kitang-kita niya na may babaeng nakapasan sa balikat ni Makoy. Sinarili na lang ni Jeffrey ang kanyang nakita. Taimtim siyang nagdasal na sana malagpasan ni Makoy ang pagsubok na dumating sa buhay nito. Samantala nakatitig lang si Tio Rogelio kay Makoy. Naaawa siya dito. Paano na ang pag-aaral nito? Graduating pa naman ito sa susunod na taon na. Paano nila ipapaliwanag sa mga magulang nito ang nangyari? Napabuntong hininga siya. Akala niya sa mga kwento lang nangyayari ang mga kababalaghan sa ating mundo. Noon lang niya napatunayan na may ibang nilalang pala talaga na nabubuhay sa mundo ng mga tao. Mga nilalang na dapat ay nirerespeto, subalit paano nga ba sila pangingilagan kung hindi naman sila nakikita ng mga tulad niyang tao? Naisip niya ang babaeng nagpakita sa kanya. Kung engkanto man yun, ibig sabihin may mga taong may kakayanan na makakita ng mga katulad nila. Napansin ni Tio Rogelio na hindi mapakali si Jeffrey sa kinahihigaan nito. Ramdam ni Tio na may itinatago ito sa kanila. Payapa nang nakatulog si Jeffrey, siguro dahil sa pagod na rin at takot. Dalawa na lang silang gising ni Makoy. Sinubukan niya itong kausapin katulad ng dati. Nakatitig lang ito sa kanya pero hindi nagsasalita.
hanggang sa nakarinig siya ng mga kaluskos sa labas ng kanilang tent. Kinabahan si Tio. Sinipat niya ang kanyang suot na relo. Mag-aalas 12 na pala ng hating gabi. Pinakaramdaman ni Tio ang paligid. Patuloy sa paghuni ang kuhawa mula sa malayo. Nakakapangilabot ang gabing yon. Sigurado ni Tio na nakasaradong mabuti ang pintuan ng tent nila. Hindi siya pwedeng matulog, baka lumabas si Makoy. Ilang sandali pa ang lumipas. Tahimik na rin sa labas, baka may mabangis na hayop lang na naligaw sa labas. Sa wakas umalis na rin ito. Lumipas pa ang ilang minuto. Nakaramdam na rin si Tio ng pamimigat ng talukap ng kanyang mga mata. Nang bigla na naman na may kaluskos siyang narinig, at yun ay nagmumula sa labas ng tent kung saan nakaupo si Makoy. Inihanda ni Tio ang baon niyang 29. Bigay sa kanya yon ng kanyang tatay. Palabas na siya ng tent nang makarinig siya ng mga malakas na hingal, at ito ay nagmumula pa rin sa labas ng tent. Naalala niya ang dala niyang asin, kalamansi at bawang. Bakit nga ba hindi niya naisip na bundok yun? Na maaaring may naninirahang aswang doon. Hindi na nagdalawang isip pa si Tio. Mabilis niyang binuksan ang pintuan ng tent at lumabas at umikot siya sa buong tent. Habang nakahanda ang hawak niyang 29. Napahinto sa paglalakad si Tio Rogelio nang mapansin niyang may babaeng nakaupo sa ibaba ng puno di kalayuan sa tent nila. Nakatalikod ang babae kaya hindi niya makita ang mukha nito. Tinawag ito ni Tio at kinausap kung may problema ba. Para kasing yumuyugyug ang balikat nito, indikasyon na umiiyak ang naturang babae. Nanatili lang si Tio sa kanyang kinatatayuan. Baka isa ito sa mga kasama ng mga lalaking nasa ibang tent. Mapasama pa siya. Kaya tumalikod na siya para pumasok ulit sa tent nang bigla siyang nakarinig ng malalim na paghinga. Napahinto sa paglalakad si Tio. Hindi pangkaraniwan ang paghinga na yon. Kaya naging alerto si Tio Rogelio. Hanggang sa nakita niyang dahan-dahang lumingon ang babae paharap sa kanya. Napalunok ng sariling laway si Tio dahil unti-unti din niyang nakita ang kakaiba nitong anyo. Nanlilisik ang mga mata na tumingin ito sa kanya. May malaking balat na itim sa mukha ang babae. Matutulis ang nakalabas ng ngipin at dila nito ay may tumutulong malagkit na laway. Sa patuloy na pagmamasid ni Tio sa babae, napansin din niya ang mahaba nitong kuko. Naisip agad niya na isa itong aswang. Nang tuluyan na itong makaharap sa kanya, ay nakilala agad niya ang suot nitong damit. Ito ang babaeng Pipe na napagtanungan nila kung saan ang daan papuntang bundok Banahaw. Umiiyak ang aswang. Nagtatalo ang isipan ni Tio kung lalapitan niya ba ito. Paano kung dinadramahan lang siya nito para makain siya at makagat? Kinausap ito ni Tio na huwag gagawa ng bagay na ikakasakit ng sino mang tao na nasa paligid dahil hindi siya magdadalawang isip. Natarakan ito ng kutsilyo sa kanyang leeg. Nagsalita ang babae at dahang-dahang lumapit kay Tio. Nagsasalita pala ito at nakikiusap na patayin na siya ni Tio Rogelio. Hindi raw niya maaatim na pumatay tulad ng iniutos sa kanya ng kanyang ina. Naalala ni Tio Rogelio ang matandang babae na nakasalubong nila sa daan. Batid niyang mag-ina ang dalawa, ngunit paano kung biktimahin nila ang mga kasama niya? Siguradong hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili pag nagkataon na.
Pinapaalis na ni Tiyo ang babaeng aswang habang wala pang ibang taong nakakakita. Dahil kapag may nakakita ditong iba, sigurado mapapahamak ang aswang. Mula sa likuran ng aswang ay may biglang lumitaw ang matandang babae na nanggamot sa babaeng hinimatay doon sa daan, bago pa sila nakarating sa itaas ng bundok. Takot na humarap ang babaeng aswang sa matandang babae. Sa bilis ng pangyayari ay nagpalit agad ito ng anyo at naging mabalasik itong aswang. Walang pag-aalinlangan na dinaklot nito ang puso ng dalagang aswang. Tinawag niya itong walang silbi at walang kwenta. Sindak na sindak si Tio Rogelio sa kanyang nasaksihan. Awang-awa siya sa dalagang aswang na may luha na tumutulos sa mga mata nito, bago tuluyang bumagsak ang katawan sa lupa. Pinatay ng matandang aswang ang sarili nitong anak pagkatapos tinapon ang puso ng anak. Maya-maya pa ay umamba ang matanda para sugurin si Tio Rogelio na noon ay parang naistatwa sa pagkakatayo, nang biglang may naramdaman siyang lumabas sa pintuan ng tent. Naalarma si Tio Rogelio. Wala itong alam na may aswang sa paligid. Kaya naman para malaman nito ang sitwasyon, sumigaw si Tio na manatili lang ito sa loob ng tent. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Tio nang makilala kung sino ang lumabas. Walang iba kundi si Makoy. Nakangiti ito sa kawalan habang naglalakad na parabang merong sinusundan. Nilingon ni Tio Rogelio ang matanda na noon ay biglang nawala sa kinitatayuan nito. Nasa panganib ang lahat, kaya sumigaw ng malakas si Tio na may aswang. Hindi niya hinahayaan na makalayo si Makoy. Nagtakbuhan na palabas lahat ng naroon, maging ang lahat ng nasa ibang tent ay nagsilabasan na rin. May kanya-kanyang dalang panghampas. Tinakbo ni na Sonny at Tio Rogelio si Makoy na noon ay tuloy-tuloy na naglalakad pababa ng bundok. Ngunit bigla sila nitong tinabig. Ang simpleng pagtabig nito sa kanila ay nagpalipad sa kanilang dalawa para humandusi sa kakahuyan. Hindi makapaniwala ang lahat ng naroon. Napakalakas ni Makoy. Tumakbo ang mga kasama ni na Tio maliban kay Jeffrey para sakluluhan sila ni Sonny. Dahan-dahang nilingon ni Tio si Jeffrey na noon ay sumisiksik sa isang tabi na parabang takot na takot habang walang puknat ang mga mata nito na nakatingin sa pababang si Makoy. Sinisigawan ni Tio si Jeffrey na sabihin kung ano ang nakikita. Itinuro lang nito ang kanyang hintuturo sa direksyon ni Makoy. Nagkagulo na ang mga tao sa paligid dahil may sumigaw din ng aswang nang makita ang nakabulagtang katawan ng babaeng pinatay ng sarili niyang ina. Nag-ipon-ipon ang may 8 tent na naroon. May isang lalaking nagsalita na dapat huwag silang maghiwa-hiwalay dahil nasa paligid lang ang naturang aswang. Nag-iyakan na ang mga kababaihan na kasamahan ng ibang nasa tent. Nagsiga sila ng malaking apoy pantaboy sa aswang. Samantalang biglang nawala sa paningin nila si Makoy. Nag-iyakan na rin ang mga kasama nila sa labis na pag-aalala sa binata. Tumayo si Tio Rogelio at pumasok sa loob ng tent. Kinuha niya ang isang garapong asin at nag-umpisang maghagis ng asin sa buong paligid. Tanda niya noon na bata pa siya. Tuwing sasapit ang takip silim ay naghahagis ng asin sa buong paligid ng bahay ang kanyang lola. Pantaboy daw yon sa mga maligno, aswang at mga laman lupa. Tuluyan nang nawala sa paningin nila si Makoy. Sinubukan ni Tio na sundan ito ngunit pinigilan siya ng isang may edad ng lalaki. Hindi raw nila makikita si Makoy sa gabing iyon.
dahil isinama na ito ng engkanto. Kapag sumunod pa daw si Tio, maging siya ay pwedeng mapahamak. Dagdag pa ng lalaki, hintayin na lang daw nilang mag-umaga. Maaari pa daw nila itong makita pagsapit ng liwanag. Subalit kailangan nilang mahanap agad ang isang albularyo upang mabawi pa ang kaluluwa nito sa loob ng 24 oras. Ipinagdasal na lang daw nila na huwag kumain o tumikim ng kahit na anong pagkain at ihahain ng mga engkanto ang kanilang kaibigan. Sama-samang nagkwentuhan ang lahat ng naroon. Nabanggit ng isang babae na may isang matandang babae daw na nanghihingi ng tubig sa kanya bago nagtakip silim. Binigyan naman daw niya ito sa pag-aakala na isa ito sa mga kasamahan ng mga taong naroon. Kaya nang bigla daw nawala ang matandang babae, ay pasimple niyang sinilip ang lahat ng nasa tent at tinignan kung may matandang babae ba silang kasama. Subalit ni anino nito ay wala siyang nakita. Silang dalawa lang daw ng asawa niya ang nakakaalam ng nangyari. Akala daw nila napadaan lang o walang ganoong mangyayari. Nagkatinginan ang lahat ng naroon nang makarinig sila ng mga kaluskos mula sa kakahuyan. Pinamumunuan sila ng lalaking may kaalaman sa mga engkanto at aswang. Huwag daw silang lalayo sa liwanag dahil takot daw sa apoy ang mga aswang. Nagtimpla pa sila ng kape para hindi antukin. Hanggang lumipas ang mga oras, sa wakas ay nakita na nila na nagbubukang liwayway na. Saka lang nila naisipang matulog. Dahil sa sinabi ng lalaki na kapag bukang liwayway ay mahina na ang kapangyarihan ng mga aswang, kaya bumalik na ang mga ito sa pagkakatulog. Alas 6 ng umaga pagputok ng araw, ay sabay-sabay na nagsibabaan sa bundok ang mga tao. Tinitignan nilang mabuti ang bawat dinadaanan nila sa pagbabaka sakali na makita nila si Makoya. Nawawalan na ng pag-asa sina Tio Rogelio ng mga oras na yon. At nang makarating na sila sa lugar kung saan sila nagpahinga noong papunta pa lang sila sa bundok, naalala ni Tio ang talampas kung saan niya nakita ang babaeng kumakanta. Nakiusap siya sa mga kasama na hintayin siya at may titignan lang siya. Sumama si Jeffrey sa kanya. Takot na takot ito pero naglakas loob na sumama. Hanggang sa tanaw na nila ang talampas. Parang kinilabutan si Tio Rogelio sa katahimikan ng paligid. Hanggang sa ilang hakbang na lang ang layo sa tubig. Napahinto sila sa paglalakad dahil may nakita si Tio Rogelio. Isang katawan ng tao na nakalutang sa ibabaw ng tubig. Tumakbo si Tio Rogelio dahil kilala niya ang suot nitong damit. Si Makoya. Samantala, hindi magawang humakbang ni Jeffrey. Panay iyak na lang niya habang tinitignan ang wala ng buhay na katawan ng kanyang kaibigan. Sumigaw ito ng tulong. Ilang sandali pa ay nagsidatingan ang kanilang mga kasama. Nag-iyakan din ang lahat nang makita ang kaibigan. Dumating ang lalaking may kaalaman sa mga engkanto. Lumapit ito at itinihaya ang nakataob na bangkay ni Makoya. Hinawakan nito ang bangkay ni Makoya. Pagkatapos ay tinitigan ang mukha nito na para bang may hinahanap. Umiling ito at malakas na nagsalita. Maghanap daw sila agad ng isang albularyo dahil may oras pa para mabawi ang kaluluwa ni Makoya. Nagpulasan ang mga kaibigan ni Makoya maliban kina Tio Rogelio at Jeffrey. Pinag-aaralan ni Tio ang ginagawa at sinasabi ng lalaki at kung ano ang naging bantayan para sabihin na buhay pa si Makoya at may pag-asa pang mabawi. Lumapit si Tio sa bangkay at tinitigang mabuti ang mukha ni Makoya. Napansin niya na walang guhit o kanal ang pagitan ng ilong nito
at labi. Ibig sabihin nun, hindi katawan ni Makoy ang nasa harapan nila. Dinadaya lang sila ng engkanto. Pagkatapos bumulong ng lalaki ng ilang minuto, ang katawan ni Makoy ay naging katawan ng saging. Gulat na gulat ang lahat ng naroon. Maya-maya pa ay dumating na sina Rico at iba pang kasama. Mabuti na lang daw may albularyo na malapit lang sa lugar. Isang matandang babae ang nakita nila at nakilala agad ito ni Tio Rogelio. Ito ang matandang babae na may apong maliit na iniligtas ni Tio sa sapa. May dala-dala itong mga kakaibang bagay. Magre-ritual ito sa tubig ng talampas. May inihagis ng kung ano sa tubig ang babae. Ilang sandali ang lumipas ay nahimatay ang matanda. Hinintay nila itong magising. Kulang-kulang kalahating oras ang lumipas, nagising ang matanda. Inutos nito na umuwi na ang grupo dahil naghihintay na sa kanilang boarding house si Makoya. Bago pa sila umalis, ay pinigilan nito si Jeffrey. Nagulat sila dahil niritwalan doon ang binata. Maya-maya pa, sinabi ng matanda pagdating nila sa boarding house ay magpausok sila ng kamanyan. Pagkatapos ay ibaon sa lupa ang lahat ng saplot na suot nila. Dahil kung hindi, ito ang susunod o susubukang kuhain ng engkantadang nagtangka sa buhay ni Makoya. Nagpasalamat sila sa matanda. Hindi makapaniwala ang lahat ng nakasaksi. Umuwi nga sina Tio Rogelio at ganun na lang ang pagkagulat nila. Nandun nga si Makoy at nagkakape. Nagulat pa ito at agad silang tinanong kung bakit noon lang sila nakauwi. Nag-iyakan sina Tio at sabay-sabay na niyakap ang kaibigan. Samantalang takang-taka naman si Makoy sa nangyayari. Sumunod ay si Jeffrey naman ang inasikaso nila. Pagkatapos ay nangako sila na kahit kailan ay wala nang babalik pa sa kanila sa Mount Banahaw. Yun na ang una at huling pagpunta nila sa lugar kung saan ay pinamamahayan ng mga engkanto.